Tatay, kailan ka babalik? Sa iyong ika-18 kaarawan. Ang tagal naman. Paano kami ni nanay? Chen-kay. Magre-retiro ako sandali, alagaan mo ang ating anak. Isang saglit sa cultivation, 1,000 taon sa mundo. Gaano ka katagal? Makikita pa ba kita sa buhay na ito? Makikita kita pagkatapos ng 13 taon. Aalis na ako. Ako lang mag-isa, aalagaan ko ang ating anak. Ako si Zhang Shankai, swerte ako. Ang lalaki ko ang magiging una sa mundo. Nanasenso cultivator. Sige na. Ako ang huling cultivator sa mundo. Patawarin mo ako, hindi muna ako mabubuhay para sa sarili ko. Para sa kapakanan ng tao, ipagpatuloy ang dakilang karunungan, magbigay ng kapayapaan sa lahat ng henerasyon. Mahaba ang daan, hahanapin ko ang katotohanan. Langsin, malat ka na sa school. Bilis nanay, malalete na ako. Ang tanga mo nanay, hindi mo magawang magluto. Hindi ako marunong magluto dati, pero magaling na ako ngayon. Nakahanap ako ng bagong trabaho. Pero -6 ako matatapos. Kaya medyo late ako makaka-pick up sa iyo. Nene, hindi B8 mayaman ka? Hindi na ako mayaman ngayon. Nanay mo ako. Kain na. Pa sa taong iyon na si Long Chiang, tinakwil niya ang aming pamilya na maraming taon. Hindi na siya anak ko. Bakit mo ipinapakita sa akin ito? Ano ba ang gusto mo? Nawala si Long Chiang kamakailan. Hindi alam kung saan, ngayon siya lang mag-isa. Kasama ang anak niya, walang responsibilidad. Si Long Chiang ay walang kapangyarihan. Noon ay inagaw niya si Chan Kei. Sabihin mo kay Zhang Tiangkai, bibigyan ko siya ng isa pang pagkakataon na bumalik sa Zhang family. Easy Long Langsin? Ang Zhang family ay mayaman sa Southern Province. Kung may anak siya, masisira ang aming reputasyon. Dapat mong sabihin kay Chan Kei, ipapadala ko si Long Lansin sa ibang bansa. Hindi na tayo dapat magkita pa. Kaya hinalikan ni Snow White ang prinsipe. Nene, ganito kabiye humalik kay tati noon? Huwag ninyong pag-usapan ang tungkol kay nanay at tatay. Nanay, nagkamali po ako. Mabait ka, matulog ka muna. Ako na ang mag-aayos ng mga damit. Binibini, sinabi ng amo na ikaw ay anak ng pamilya Zhang. Ngunit hindi malinaw ang pinagmulan. At umalis kasama ang lalaking nagngangalang Long Chiang. At nagkaanak ng isang anak sa labas. Kung sasabihin mo pa na anak sa labas ang anak ko, babasagin ko ang bibig mo. Sinabi ng amo na bibigyan ka pa ng isang pagkakataon na bumalik sa pamilya Zhang. Ngunit ikaw at si Long Lansin ay hindi na dapat magkita pa. Ipapaayos namin ang isang kasal para sa iyo. Ang binatang mula sa kanlurang lalawigan ay may magandang itsura at sinabi niyang hindi kanya itatakwil. Bago ako magalit, umalis ka na. Ang iyong kanya, iniwan kanya at ang iyong anak na mag-isa. At ginusto mong maging isang simpleng babae sa nayon, naghihintay sa kanya nang walang katiyakan. Ano ba ang karapatan niya? Pansamantala lang siyang umalis at babalik siya pagkalipas ng 13 taon. Sa ika-18 kaarawan ng ating anak, sasakay siya sa makulay na ulap at magbabalik ng may kapilang pagdating. Sa panahong iyon, maunawaan ninyo kung sino talaga siya. Maunawaan ninyo na ang maging asawa niya ay hindi swerte para sa kanya, kundi isang biyaya para sa akin, si Zhang Shankai. Walang taong katulad niya sa mundo. Siya ang taong iyon, naglalayong magbigay ng layunin sa buhay, ipagpatuloy ang karunungan ng mga nakaraan, at magbigay ng kapayapaan sa lahat ng panahon. Binigyan ka ng pagkakataon ngunit hindi mo pinahalagahan mula ngayon. Huwag mo nang pakialaman ang kanyang buhay. Sitch, pagkalipas ng 13 taon, ako mismo ang pupunta para makita kung ano ba ang kayang gawin ng lalaking pinili niya. Ang lakas ng loob mong sabihin na magbibigay ng kapayapaan sa lahat ng panahon. Nanay, dumating na ako. Mabait ka, kain na tayo. Gumagaling ka na sa pagluluto. Malapit ka na bang mahigitan si tatay? By Eugene.
Si Langsin ay naghihintay pa rin sa akin. Kawawang tao ka, sinabi ng doktor na ang iyong mga binti ay nasira ng husto. Ang anak ko. Yali, nasa paaralan pa ang anak ko. Pwede mo ba akong tulungan na? Sunduin siya. Oo, bubunta na ako. Mula ng araw na iyon, sumalubong sa amin ang masamang kapalaran. Ang nanay ko ay nagtitinda na lang ng mga basura gamit ang isang tricycle para kumita. Gusto kong huminto sa pag-aral para tulungan siya at maging hiyas ng palad. Noong 14 na anyos ka, naalala ko, parang sinabi mo, babalik ka sa araw na ito. Nay, pasok na ako ha. Kabiye. Buhay ka, PABA? Anak. Umuwi ka ng maaga pagkatapos ng klase. Ang birthday wish ko, magkakasama-sama tayong pamilya. Magkakatotoo ito, di ba? Longxiang, nakita mo na ba ang Southern Heavenly Gate? Nakita mo na ba ang White Jade Capital? Natupad na ba ang dakilang landas? 18 taong gulang na si Langsin ngayon. Opo, amo. 13 taon na, hindi ko pa rin makalimutan. May anak akong babae, at may apo pa. Tingnan mo sila, ang hirap ng buhay nila ngayon, naalala ko. Sinabi niya dati. Pansamantala lang siyang aalis, babalik siya pagkalipas ng 13 taon. Sa 18 giveaway birthday ng anak niya, magbabalik siya ng dramatikong paraan. SA 18th birthday ni Long Langsin. Ang lalaking nagngangalang Longqiang ay babalik. Tana, pupunta tayo sa birthday ng apo ko. Hindi ko pa siya nakikita. Gusto ko ring marining. Tawagin niya akong lolo. Gusto ka uring makita. Ang Longqiang na kinamumuhian ko sa loob ng 18 taon. Ano ba talaga ang kaya niya? Amo, tinanggap mo na ba siya? Tatay. Sabi ko na nga ba, kadugo mo yan. Paano makakalimutan ng tatay ang ate mo? Dapat pinyatay mo na siya nun. Ayaw mong makinig. Ngayon, ang tatay mo mismo ang pupunta para tingnan. Kung magbabago ang isip niya, ang malaking mana ng pamilya Zhang. Edi imahati. SA kapatid mong si Zhangqian Kai. Hindi pa kayo sasakay? Opo, tatay. Lahat pupunta sa birthday ng batang iyan. Hahatiin ba ang ari-arian natin? Jiangcheng, ba ang Gai Volong? Tara, hanapin muna natin ang lumpong iyon at ang batang iyan. Ano na ang gagawin natin? Kung magbabago ang isip ng matanda, hihihalaya. Bigyan NG Pate si Zhangqian Kai. Huwag kang mag-alala. Si Zhang Tiankai at ang anak niyang Gala. Hindi na sila magtatagal, 5 taon na ang nakalipas, nag-utos na ako. Nalagyan ng lason ang lahat ng kanilang pagkain at gamit araw-araw. Nagdulo sa kanila ng leukemia ngayon. Baka malapit na sa huling yugto. Tanungin mo ang isang taong malapit ng mamatay. Anong kaapatan mo para agawin ang ari-arian? Talagang malalim ang pag-isip mo. Pag namatay ang lolo, ikaw ang magmamana. Ng bilyon-bilyong yaman ng pamilya Zhang, sa hinaharap, wala nang makikipag-agawan sa atin. Bumibili ng basura, bumibili ng second hand na motorsiklo. Tiyak na uwi ka bago ako, tapos ihahanda ang hapagkainan. Hintayin mo akong umuwi para sa aking kaarawan, di ba? Ngayon, 18 anyos na ako, patawarin mo ako sa unang pagkakataon. Na ako'y lumiban sa klase, uwi ako ng maaga para ihanda ang isang masaganang hapunan. Nanay, sa 18 taon, hirap ka na. Kung uwi ang tatay ngayon, kaming tatlo, ay magkakasayahan sa ilaw ng kandila. Kung hindi siya uwi, inom tayo ng ilang baso. At sa kalasingan, kalimutan na lang na nagpakita siya. Gino. Siya si Zhang Tiankai. Ano siya? Isang pilay, karapat-dapat bang makipag-agawan sa akin?
Hoy, taga-bili NG basura. Ako. O, ikaw halika rito. Bilisan mo, baka magalit ang Ginoo. Babasagin ko rin ang kamay mo, bilis. Ginoo, dinala ko na siya. Ikaw. Sino ka? Ako si Zhang Baihao. Ang tatay ko ay si Zhang Jiangwang. Anak ka ng kapatid ko, ang tagal ko nang hindi siya nakikita. Kumusta na ang tatay mo? Ang lolo mo? Kumusta ang kalusugan ng lolo mo? Ginoo, nasa Jiangqing na tayo, nakatira sila sa Barangay Wulong. 18 taon, dito nakatira si Chan Kei. 15 taon, hindi ko sila nakita. Parang miss na miss ka NG lolo ka o. Ngayon bigla siyang dadalhin ang buong pamilya para bisitahin ka. Nasaan na sila ngayon? Dalhin mo ako sa kanila. Ang tagal, miss ko na rin sila. Ikaw si Wei Hao, ako ang tita mo. Isang pilay, karapat dapat bang maging tita ko? Zhang Jiangkai, 15 taon na ang nakalipas. Pinutol mo ang relasyon mo sa pamilya Zhang. Bakit ganon? Miss na miss ka, akin NG lolo ka o? At dadalhin pa niya ang buong pamilya para bisitahin ka? Gusto mo bang makipag-agawan sa akin? Sabihin mo, Tak. Wala ako. Sinaktan siya. Oo. Lanksen. Akyang. Bakit kayo nandito? Lansin, maligayang kaarawan. Sinabi ko sa mga kaklase mo na birthday mo ngayon. May klase silang lahat. Kami dalawa lang ni Akyang ang libre. Nagkating kami. Salamat. Surprise. Salamat sa inyo. Anong salamat, magkakaklase tayo. Sa buong buhay ko. Ang hirap ng buhay ko, pero ang nanay ko at kayong mga kaklase ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Noong huli, pinagsama-sama ninyo ang mga kaklase para mag-abuloy, para matuloy ang paggamot ko at ng nanay ko. Ngayong birthday ka o, nandito rin kayo. Ako si Long Langsin. Habang buhay akong magpapasalamat sa inyo. Naku, ano ba yan? Magkakaklas tayo. Magkakaklase tayo, dapat tulungan natin ang isa't isa. Unang bises ninyo dito sa bahay, pasok kayo at umupo. Tulungan na lang namin kayo magluto. Lagi kong naririnig na ang tatay mo ay uwi ngayon. Mula sa malayong lugar, sama-sama tayo. Magluto pa sa tito. Pasalubungin siya. Siege. Hindi ko alam kung ngayon. Siya talaga ang uwi mula sa malayong lugar. Makalipas ang 4 na oras, dating na ang lolo ko. Sino ang nanakit sa iyo? Ako, nahulog lang ako. Pagkatapos makipag-ayos sa lolo ko, isipin mo pa bang bumalik sa pamilya Zhang? Hindi ako babalik. Matapang ka pa bang makipag-agawan sa mana? Hindi. Talagang tunay na Zhang ang dugo mo. Marunong kang umintindi. Pero kapag may nakitang kakaiba sa iyo, una kong papatayin ang anak mong babae. Kakalaman ka ulang. Naghandog pala ang lolo ng gintong batha. Para kay Long Lansin bilang regalo sa kanyang kaarawan. Ongla, Ano sa palagay mo? 1 kilo ang bigat, napakamahal. Ang laki ng kanyang pagbibigay. mukhang. Hindi pa rin siya makalimot. Tingnan ninyo, ang bundok na ito ay tinatawag na bundok ng kulog. Ang pangalan ng bundok. Ito ay pinangalanan 5 taon na ang nakalipas. Ayon sa alamat, 13 taon na ang nakalipas. May isang monghe na nagpunta sa bundok na ito para magretiro at magsanay. Pagdating niya, palaging may kidlat at kulog sa paligid. Sasabihin ko sa inyo, kahit ang walking into science ay pumunta rito para gumawa ng dokumentaryo. Anong panahon na? May mga piakin. Pero, totoo namang mula 13 taon na ang nakalipas. Ay may kidlat at kulog. Nagkukwento ng walang besehan. Ang kulog ay natural na pangyayari lang. Kanina ay maaliwalas pa. Bakit biglang umitim ang langit? Makakakulo. Southern Heavenly Gate, White Jade Capital. Nakita ko. Nagtagumpay ako. Nakita ko na lahat, ako ay nagtagumpay. Southern Heavenly Gate, White Jade Capital. Nakita ko na lahat, nagtagumpay ako. Ako ay nagtagumpay.
Ang aura ng isang kultivator. Mayroon pang immortal. Kultivator. Ang alamat na kultivator, tutupala. Naramdaman ang aura ng kultivator sa loob ng Greccia. Bisitahin ko siya. Bisitahin ang kultivator. Bilis, yulat agad sa hari. May bakas ng kultivator sa loob ng Greccia. Kung hindi ako nagkakamali, baka umabot na siya. Sa alamat na Nascent Soul Realm. Hindi na ako makapaghintay. Na makita ito, mauna na ako. Habi ayon. Southern Heavenly Gate, YJ Capital. Nakita ko na. May taong lumilipad. Dios, Dios. Kultivator. Tod Kultivator SA Alamat. Dios. Ako si Long Xiang, mga kababayan. Anong taon na ngayon? Lolo Dios, ngayon ay November 8, 2024. Naabutan, 13 taon na ang nakalipas. Tama ang hula ko. Sa aking ika-18 kaarawan, sa karawan ng aking anak. Ako ay makatagumpay. May anak ba ang Diyos? May anak siya. Gusto ko maging anak niya. Ang anak niya ay si Longlansin, Bilis. Tumawag, iparating ang mahalagang impormasyon. Gawin ang state ceremony. Para batiin ang anak ng kultivator sa kanyang kaawan at bigyan ng titulo ang kanyang asawa. Bilang honored guest ng Greccia, lahat ng mayayaman sa Greccia, maghanda agad ng regalo, pumunta para batiin ang kanyang anak. Pumunta agad para makipagkita sa kanyang asawa. Huwag magpabaya. Nalaman na, may anak pa ang kultivator, iparating agad. Ang kultivator, may pamilya pala, ito ay napakalaking balita. Maghandang mabilis, bisitahin ang mga kultivator. Bisitahin ang pamilya ng mga kultivator. Ang mga ordinaryong tao, sa buong buhay nila, hindi makakahanap ng pagkakataon sa mga kultivator. Sviata Piarin. Mayroon pa siyang anak na babae, at asawa na nasa labas. Siguro, ito ang magiging tulay sa pagitan ng dakilang Chia, at ng mga kultivator. Ugnayan. Ngayon ay masaya ang inyong lingkod. Ang ating pagkikita ay isang biyaya. Bibigyan ko kayo ng isang piraso ng iwan pill. Uyuantit. Kapag ininom, maaalis ang lahat ng sakit at nadagdagan ng 50 taon ng buhay. Salamat, Dios. Ang dakilang landas ay natupad. Dobling saya. Dali, bumalik tayo sa kanila kung hindi. May inip na sila. Dios. Langsin, umuwi na si Papa. Ayon sa investigasyon, ang Meg, inang Long Lan Exayan at Zhang Jiangkai, ay nakatira sa Jiangcheng, Timog Lalawigan. Maraming taon na ang nakalipas, si Zhang Jiangkai ay nawalan ng 2 paa sa aksidente at nabuhay sa pagtitipon ng basura upang palakihin ang kanyang anak na babae. Matapang sa kabila ng kapansanan, kaapat-dapat bilang asawa ng isang kultivator. Mulan gayon. Itatalaga si Zhang Jiangkai bilang bisita ng karangalan ng dakilang Chia. Lahat ng mga makapangyarihan sa dakilang Chia ay dapat yumuko sa kanyang harapan. Kapag nakita si Zhang Jiangkai, parang nakita ang pambansang tagapayo. Oo, anak ng kultivator. Ika-18 kaawan ni Longlansin. Ako, si Prinsipe Liu Kan ng Zenan, kukunin ang kalahati ng kayamanan ng kaharian. Pa sa kanyang kaawan. Ang pangunahing regalo ay ang bato ng puso ng South Sea. Ipahayag sa buong dakilang Chia, lahat ng mga kapangyarihan ay dapat magpakita ng sinseridad para sa kanyang kaawan. Upang makuha ang pabor ng kultivator sa buong dakilang Chia. O, tayo'y alis na. Sa Jiangcheng para sa kaawan. Oo. Ayon sa utos ng pambansang karapayo ng dakilang Chia, ang pamilya ng Timog Lalawigan ay magdiriwang para sa kaawan ni Longlansin. Ako, Lili, Pingtiang, usang loob na mag-alay ng 4 na titulo ng lupa ng villa bilang regalo sa kaarawan. Kabuwang bilang ng mga villa, 180 piraso. Nagkakahalaga ng 18 bilyon na ayon sa kanyang ika-18 kaawan. Tayo'y alis na. Jiangcheng. Ginong Li, Zenobia talaga si Longlan Exayan? Bakit natin inialay ang ganitong napakalaking regalo? Hindi ka rin alam. Pero narinig ko na pati ang pambansang tagapayo ay papunta na rin. Pa sa kanyang kaawan. Ngayon, lahat ng makapangyarihan sa buong mundo ay nagkikita-kita sa Jiangcheng. Nag-agawan para magbigay ng regalo sa kanyang kaawan. Ano? Hindi ko alam kung ano ang dapat iregalo sa batang babae. Kung gayon, 50% ng shares ng Wang Corporation. Kabuwang halaga, 702 bilyon. Lolo Wang, ang lahat ay naayos na. Pupunta sa Jiangcheng para sa kaawan ni Longlansin. Sino ba talaga siya? Anak ng Diyos? Nasa hangganan na ng South Province. Jiangkai, bumalik na ako. Tatay ni Langsin, bumalik na. Sabi ni Longlansin, napakagaling ng kanyang ama. Palagi niyang ikinukwento ang ama sa kanyang alaala. Isang lalaking may dalang espada sa likod. May dalang espada, Master in Martial Arts PA, o baka naman. Ang maalamat na bayani? Hindi ko alam. Sa totoo lang, gustong-gusto ko rin siyang makita. Si Lansin ay hindi nagsisinungaling. Nanay, talaga bang uwi si tatay ngayon? Huvak emaw ekang lolokohin ha. Ang salita ng tatay mo ay bato. 13 taon na ang nakalipas. Sinabi niyang babalik siya ngayon, kaya babalik siya ngayon. Tama ang sinabi ng kaklase mo. Ang tatay mo ay isang tunay na bayani. Ngayon, siya ay babalik na nakasakay sa makulay na ulap. Ginoo, ito na ang Jiangcheng. Jiangcheng.
Ito ang lungsod kung saan nanirahan si Jiangke. Nang mahigit 10 taon? Oo. Hoy, may isang anak na napaka-importanteng tao na magdiriwang ng kaawan ngayon. Utos ng National Advisor, lahat ng mayayaman sa Greccia ay dapat tumunta para batiin siya. Sa ngayon, mula sa lahat ng dako, may mga bisita na mas importante pa kaysa sa atin. Mas importante pa kaysa sa langit na papunta na rito. Anong klaseng importanteng tao siya? Nazanzia? Pwede ba akong sumama para makiramay sa kasiyahan? Jiangcheng, ang kanyang pangalan ay Longlansin. 18 taong gulang na siya ngayon. Ang kanyang ina, ang asawa ng importanteng taong iyon, ay si Zhang Qiankai. Ano? Maligayang kaawan sa iyong 18 taong gulang. Maligayang kaarawan, Lansin. Maligayang kaarawan. Titilikan ko ng kandila at hihiling. Sabay-sabay tayong kakain. Teka muna. Hindi pa dumarating ang tatay mo, hintayin natin siya. Ginoong Lee, malapit na tayo sa 8 pilik. Bilisan natin. Tayo ang dapat na unang makaating. Ayusin muli ang regalo sa kaawan. Maganda ulit kagat. Alamin ninyo na mabuti. Sino ba talaga siya? Longxiang, sino ba talaga siya? Boss. Malapit na tayo sa Jiangcheng, Ginong Zhao. Ang cargo plane mula sa North America ay malapit nang lumapag sa Jiangcheng. Binigyan pa siya ng isang eroplanong puno ng regalo. Kahit yung eroplano, para sa kanya yun. Sa harap ng Jiangcheng, ito yung keke na ginagawa ko. 20 metro ang lakad. Record SA Guinness World Records, Yan. Birthday Cake, Jiangcheng. Tita, late na. May klase PA kami. Pasensya na, kanina hinintay namin yung tatay niya. Hindi rin kayo nakakain. Okay lang yan. Tita, alis na kami. Salamat sa inyong dalawa. Ako. Maligayang kaawan. Si Jiangcheng Wanghe, kasama ang 800 piraso ng gintong alahas. 100 piraso ng jet. Narito upang batiin si Longlansin sa kanyang kaawan. Maligayang kaawan, Longlansin. Ang pamilya Li mula sa Timo. Maligayang 18 kaawan, Longlansin. 180 bahay sa probinsya. Maligayang kaawan at mabuhay ng malusog, Longlansin. Bumalik na ang tatay mo. Ang pinakamayaman sa Jiangcheng, si Wanghe. Ano, tu? Matatapos na ang pagmumuni-muni ng tatay mo, magugulat ang buong mundo. At sila, yung mga nagulat. Ang tatay mo, malapit na siyang bumalik. Nasaan na ang tatay ko? Kailan ba talaga siya babalik? Tanong ko lang, sino sa inyo si Longlansin? Yung payat at takot na babae. Maliwanag na hindi si Longlansin. Ikaf PASI Longlan XIN? Hindi ako. Zia, yun. Miss Long, maligayang kaawan. Pumunta siya para sa kaarawan ni Lansin. Bakit hindi niya kilala si Lansin? Zeno ka? Hindi kita kilala. Bakit ka pumunta para sa kaarawan ko? Dahil sa reputasyon mo. Reputasyon ng sino? Hindi ka rin alam. Basta reputasyon ng isang tao. Narinig ko lang na ang mga importante sa Dacia. Pumupunta para sa kaawan ni Longlansin. Gusto ko lang makisama. Hindi mo pa sinasabi. Reputasyon ng sino? Langsin, huwag mo nang tanungin. Ginoong, di ba? Maupo ka. Salamat. Diyan ka na lang. Mabuti doon hindi tinatablan ng hangin. Nanay, hindi ito ang tamang pagtrato sa bisita. Para rin sa kanyang kapakanan ito. Ang tatay mo, magiging sanhi ito ng pagkagulo sa maraming tao, mga makapangyarihan sa timog. Ang mga makapangyarihan sa Daxia, ang mga makapangyarihan sa mundo, at siya, ay isang mayaman lamang sa Jiangcheng. Sa totoo lang, wala siyang karapatang umupo dito. Lampas na sa limitasyon. Ang daming tao ang dumating. Pasensya na kay Yiwang. Hindi. Alam mo rin na hindi ito ang tamang pagtrato sa bisita. Maya-maya, maraming tao ang darating. Ang ilan ay mga narinig mo na pag nakita ka nilang nakaupo dito. Baka hindi maganda ang kalalabasan para kay Iwang. Hintayin natin.
Parang ang dami-daming makapangyarihang tao ang darating. Ako si Wang. Wala man lang upuan sa mesa. Gaano kaming tao ang magugulo sa birthday party? Hindi naman siguro. Ang maalamat na Zenan Wang ay darating? Hindi naman siguro. Magugulo PA ang national teacher? Nanay, Langsin. Alam mo, ang mga mayayaman tulad ni Iwang sa Jiangsheng ay dumating dahil sa reputasyon. Ano ang ibig sabihin nito? Ang mga nasa ibaba gumagalaw na sa balita. Ibig sabihin, ang mga nasa itaas ng mundo matagal nang nagkakagulo. Mga nasa itaas. Langsin, mula ngayon, dapat kang maging magalang at mapagmalaki. Hindi ka na yung bata na may inang may kapansanan at amang nawawala. At mahirap na babae. Hindi ka na dapat mahiya, hindi ka na dapat. Mabuhay ng maingat. Magkakaroon ng isang maunlad na pamilya. Ang Daxia, ang kanang mga long. Nanay, ano ba ang sinasabi mo? Tandaan mo ang sinasabi ko, hindi ka ordinaryong tao. Nanay, ano ba ang sinasabi mo? hindi ako ordinaryong tao. Ano ako? Ikaw ay anak ng Diyos. Nababaliw ka na? Anak ng Diyos? Pero, sino ba talaga itong Long Lansin? May balita ako na maraming makapangyarihang tao. Ang darating ngayon para batiin siya sa kanyang kaawan. Nakita mo ba yung ulap? Malapit na. Ano ba ang nangyayari sa lolo? Ano pa ito? Ano ba talaga ang nangyayari? Karawan ni Long Lansin. Binigyan ng isang kilong gintong budha. Napakamahal na. Bigla na lang sinabi na babalik para maghanda ng mas mamahaling regalo. Sino ang nakakaalam kung anong mamahaling regalo ang kanyang inihanda? Mayroon bang bagay na hindi natin alam? Tumigil. Tatay, si Angwang, ano nangyari SIO? Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Anong gusto mong gawin? Kailangan kong bumalik at maghanda ng mamahaling regalo. Nagbigay ka na ng gintong budha sa kanya, nagkakahalaga ng daan-daang libo. Napakabigat na regalo. Silungan sina yung anak sa labas. Hindi ko makikita sa buko ang iyong bigat regalo. Ano pa ang gusto mong ihanda para sa kanya? Tama. Anong alam mo? Anong gusto mong ihanda para sa kanya? Ang pamilyas Hang. 80% ng kayamanan, ano? Hindi ako sang-ayon. Tiang Wang, pakiusap. Kausapin mo ang lolo. Nababaliw na siya. Talagang nababaliw na siya. Tatay, nababaliw ka na ba? Hindi ako nababaliw, ulitin ko. Si Long Lansin, hindi siya anak sa labas, sa hinaharap. Siya ang magiging pinuno ng pamilya Long ng Dacia. Sabi mo hindi ka nababaliw, tatay, kahit nasa puso mo. Nalalamutan si Aziz ang Tiangkai, pero hindi mo dapat ipakita ang pagkiling. Ako, ang iyong tunay na anak, walang saysay ang pakikipag-usap ko sa inyo. Sasabihin ko sa iyo, kakakuha ko lang ng balita. Ang ama ni Long Lansin na si Long Qiang. Siya ay isang Diyos. Ngayon siya ay bumalik mula sa pag-isa. Ngayon, ang pambansang tagapayo ng Dacia. Lahat ng mayayaman sa mundo, lahat ng mayayaman sa Dacia, ay dumating upang batiin siya sa kanyang kaawan. Ang mga nasa mataas na posisyon, nais nilang magpasikat kay Long Qiang. At ang mga nasa mababang posisyon, nais ring sumama upang makilala ang ibang mayayaman. Tatay, talagang nababaliw ka na, Diyos pa. May tumawag sa akin, sino? Si Li Zhenqian, Ginoong Li, nagkamali ako ng pagtingin. Akala ko sa buhay ko, matalas ang aking paningin, pero hindi ko inasahan. Sa aspeto na manugang, nagkamali ako ng pagtingin. Si Long Qiang. Hindi siya ordinaryong tao. Si Long Qiang, siya ay isang maalamat na Diyos. Nakita ko ang mga tala sa lumang libro, bago ang dinastiyang Qing. Sila ay tinatawag na mga kultivator ng Qi. Pagkatapos ng dinastiyang Qing, tinawag sila mga kultivator ng daan, at sa modernong panahon, sila ay mga maalamat na Diyos. Tinawag nila ang kanilang sarili na mga kultivator ng katotohanan. Nakarating na tayo sa bahay. Ang mga kultivator ng katotohanan, isang alamat na laganap sa mataas na lipunan. Ang alamat ng mga kultivator ng katotohanan. Sa mundong ito, Talagang may mga kultivator ng katotohanan. Sa sandaling ito, ang pambansang tagapayo ng Dakilang Pia ay dumating ng personal upang batiin si Long Lansin sa kanyang kaawan. Ang lahat ng mga makapangyarihan sa Dakilang Pia ay nabigyan na ng abiso upang dumalo at batiin si Long Lansin, at ako ay kakabigay lang ng abiso. Bukod sa Dakilang Pia, ang mga makapangyarihan sa Qin at ang pambansang tagapayo nito ay dala ang pambansang regalo at papunta na rito. Pati na rin ang Zhao. Ang pambansang tagapayo ng Zhao, kasama ang lahat ng mga elite sa loob ng 5 milyong kilometro kwadrado, ay papunta na rin dito. At ang Chu, ang Song. At ako, bilang ama ni Qian Kei, bilang lolo ni Long Lansin, ay hindi alam. Naghandog lamang ng isang gintong budha bilang regalo sa kanya. Inisip ko na siya ay galing sa hirap, at ang gintong budha na ito ay zapat na. Ngunit ngayon ko lang nalaman, nagkamali ako. Malaki ang pagkakamali ko. Tiang Wang, ang buong mundo. Lahat ng mga kilalang tao ay gustong makipagkaibigan sa kanya. Siya ang aking apo. Ang aking anak. At ako, bilang kanyang nakatatanda,
ay nabigo. Ang lalaki ni Zhang Tiankei ay isang kultivator. 5 taon na ang nakalipas. Nag-utos ako na araw-araw. Nalagyan ng lason ang kanilang pagkain at inumin, tatay. Totubea ito. Bukod kay Lisensyan, ang mga kaibigan ko sa Hilagang Kanluran ay tumawag din sa akin. Tatay. Kung sakaling magalit ang isang kultivator, ano ang mangyayari? Kapag nagalit ang isang kultivator, magdudulot ito ng malaking pinsala, hindi ito biro. Kaya nilang umakyat sa langit at kunin ang buwan, sumisid sa karagatan at hulihin ang dragon. Sila ay kasabay ng langit at lupa sa haba ng buhay, kasabay ng araw at buwan sa liwanag. Kaya nilang gibayin ang langit, basagin ang lupa, at pati na rin patigilin ang mga ilog at dagat. Kahit ang mga modernong armas tulad ng missile, ay parang laruan lang sa harap nila. Tatay, ano ang regalo mong ihahanda? Ang Zhang Clan ng Timog Lalawigan. 80% ng industriya. Xian Guang. Ang lalaki ng iyong kapatid ay talagang isang cultivator. Ang pagpapakalat ng sakit sa dugo sa kanila. Handaan, walang ganitong bagay. Hindi ito kailanman nangyari. Naiintindihan mo ba, bumalik ka at ayusin mo, ang taong naglagay ng lason ay dapat mawala sa mundo, walang ebidensya. Kahit na si Longxiang ay makakita ng anumang hinala sa hinaharap, hindi rin niya mahanap ang ebidensya. Kultivator. Totubea talaga, tu? Kung tutuman. Ako ang bonso ni Zhang Tiankei. E di ako ang bayaw niya? Kahit anong sabihin niya. Ako si Zhang Tianguang sa Raxia. Ay pwede nang magwala. Hoy, tatay, ilang oras pa? Ang tagal naman. Hindi ba birthday ni Long Langsin? Nagbago ang plano. Kailangan naming umut maghanda ulit ng regalo. Ano? Gaano katagal pa kayo? Kung matagal pa, babalikan ka si Zhang Tiankei. At babatuhin ko ulit. Ano? Sinaktan mo ang tiyahin mo? Wala akong tiyahing pilay. Matagal na kaming walang relasyon. Nagsisisi pa nga ako at hindi ko siya masyadong sinaktan. Salbahe ka. Bumalik ka at humingi ng tawad sa kanya. Lumuhod ka. Alam Montag, ang Lolo Montag ngayon ay uwi pa maghanda ng mamahaling regalo. 80% ng kayamanan ng Zhang ay ibibigay kay Long Lansin. Dahil ang ama ni Long Lansin ay isang kultivator. 80% NG kayamanan? Kultivator siya, alam Montag PA, 80% NG kayamanan. Kukunin niya ang 80% ng ari-arian namin. Mukhang may malalim pa rin pakiramdam ang lolo kay Zhang Tiankei. Asaan na ito? Mas higit pa sa aking apo na kasama niya araw-araw. 10%. Parang kinukuha ng buhay ko sa isa 0% na ibinigay sa akin. 80% ng kayamanan ang ibibigay ng lolo sa kanya. 80% NG kayamanan. Oo. Young Master. Ano ang dapat kong gawin? Ano ang dapat kong gawin? Baka patayin na lang natin siya? Maganda ang sinabi mo. Tahanan. 13 taon nang hindi nagkikita. Hindi ko alam kung galit pa rin si Tiankei sa akin. Kaya kong alagaan ang anak ng mag-isa, ang lalaki ko. Ay ang huling cultivator sa mundong ito. Langsin. Hindi ko alam kung lumaki ka na. Kung malusog ka, kung masaya ka. Kung naaalala mo pa ang iyong ama. Kian kun kanduili, hangin apoy kidlat tubig. Uli ng isang bahagi ng ilog ng panahon, hayaan mo akong makita ang 13 taon. Kung paano kayo namuhay. Tiankei. Gino. Ginong Zhang. Baryo ng nakahandusay na dragon. Pamilya Long. Bagbugin nyo hanggang mamatay. Oo, mga walang hiya ay Ginoong Zhang. Gusto na yata nilang mamatay.
Yayamang lagi Montag silang inisip, lolo. At ibabahagi pa ang ari-arian, papatayin ko na lang sila. Kapag patay na silang lahat, hindi naman siguro ako. Ang iyong nag-ipong apo. Ipapakulong, di ba? Mamaya, walang avatan. Walang patayan. Bayad kayo ng malaki. Zuempre, Ginong Zhang. Isang pilay, isang anak sa labas. Anong laban enyo sa akin? Sino ka man? Ngayon nakabalik na ako, simula ngayon. Ikaw na ang sentro ng mundo. Uwi ako sa pagdiriwang ng mga bansa. Ngayon, wakas na ang paghihirap. Bilis, umalis na kayong lahat. Usog din ang mga sasakyan. Huwag dito pumarada. Umalis na kayo. Lumabas na kayo sa baryo. Ginong Lee, tungkulin naming protektahan kayo. Protektahan ang ulo mo. Alam mo ba kung gaano karaming mga EIE ang darating? Alam mo ba kung sino si Ginong Long? Kaarawan ni Binibini Long. Kung marami akong kasama, akala ng iba mayabang ako. Umalis. Layas. Opo. Pagkatapos magbigay ng regalo, umalis na rin kayo. May darating PABA? Marami, napakaraming darating. Uwi BA si Papa? Naman. Kaya sila nagbibigay ng regalo ay dahil uuwi na ang papa mo. Sino BA talaga si Papa? Diyos ba talaga siya? Langsin ang Papa Montag. Diyos ba talaga sa alamat? Hindi ka rin alam. Nainggit ako sa'yo, may Diyos kang papa. Kahit ang pinakamayaman sa Jiangcheng, si Ginoong Wang. Ay payag na umupo sa sulok. Ang galing ng papa mo. 13 taong walang ama sa tabi. Lumaki ako sa tawag nilang anak sa labas. Hindi ko alam kung bakit, naiinggit sila sa'yo dahil magaling ang papa mo. Bakit ang sarap sa pakiramdam? Parang mayak ako. Ma! Ngayon, wakas na ang paghihirap. Diyos ang papa niya? Hindi ata, sa mundo. Paano may Diyos? Hindi, kung hindi Diyos. Paano ko maririnig ang balita na ngayon ang mga makapangyarihan sa buong mundo? Ay pupunta rito? Totoo ba ang lahat ng ito o hindi? At ako, ang pinakamayaman sa Jiangcheng, wala man lang upuan? Ang pamilya Li ng Southern Province. Maligayang ika-negatibo, 18 kaawan, Longlansin. Ipinagkakaloob ang 180 bahay sa lungsod. Upang batiin si Longlansin sa kanyang kaawan, na puno ng biyaya at kalusugan. Ang pinakamayaman sa Southern Province, si Ji Lichenshan. Naku, dumating din siya. Lizenzian. Binibining Longlangsin. Humahanga ako sa inyong ama, si Longqiang. Kaya ngayon ay dumating ako ng hindi inanyayahan. Sana, huwag ninyo akong sisihin sa aking pagiging pabigla. Hindi ako. Magandang araw, Binibining Zhang. Binibining Long, pirmahan po ninyo. Naku, Hal Sidet Eberbahay. 18 kaarawan, 180 bahay, nagkakahalaga ng 18 bilyon. Ang romantiko. Naku, ano ba ang kanyang katayuan? Sino ba talaga ang kanyang ama? Bakit kahit si Jili ay maingat sa kanyang pakikitungo? Oo. Ili, salamat sa pagdating, maupo po kayo. Ayong magalang, hindi na ako upo, ngayon ay. Nais kong maging isang tagapaglingkod, upang maglingkod sa mga bisita mula sa iba-ibang lugar. Salamat. Kahit si Jili ay hindi karapat-dapat na umupo sa mesa. Ilan pa kaya ang darating? Zeno ito? Mukhang tanga, mas maaga pa sa akin ang dating. Maupo kayo, hindi ako makakaupo, ako ay. Isang maliit na mayaman lamang sa isang sulok ng Southern Province. Maya-maya ay darating ang maaming mahahalagang tao. Wala akong karapatang umupo. Ang pinakamayaman sa Southern Province ay hindi makakaupo. Ako pa kaya.
na pinakamayaman lamang sa Jiangcheng? Noong ako ay nakaupo sa sulok, nagalit pa ako. Muntik na akong makagawa ng malaking pagkakamali. Kaya hindi na rin ako upo. Mayroon bang tunay na Diyos sa mundo? Kung wala, paano nangyari na ang mga makapangyarihang ito ay hindi makakaupo? Ilan pa kaya ang darating na mahahalagang tao? Sino PA ang pupunta? Ang sasakyan ay huminto sa entrada ng baryo, naglakad papasok. Prinsip, malayo pa ito, tayo ay maglalakad. Maglalakad tayo. Upang ipakita ang ating katapatan. Ako, ang Zenan Wang ng Griatia, ay kumakatawan sa Griatia. Upang dalawin si Long Lansin. Bisitahin ang immortal na Longqiang. Kanino ang pagyayabang na ito? Ngunit ang iyong estado, sa harap ng isang immortal, walang anumang estado na masasabi, maging ito man ay mga hari at prinsip o mga karaniwang tao, sa harap ng isang immortal, ay mga langgam lamang. Ay mga mortal lamang. Ay bahagi ng sangkatauhan. Bilisan ninyo. Ang unang makarating ay makikita ng immortal. Ang makakamit ng walang hanggang buhay. Mayroon bang tunay na immortal na cultivator sa mundong ito? Kahit maubos ang aking kayamanan, gusto kong makuha ang pabor ni Taoist ng Longqiang. Si Liu Kan, ang prinsip ng Zenan ng Dakilang Chia, ay pinadala ng pambansang alagad na may marangal na regalo upang batiin ang anak na babae ng immortal na Longqiang. Long Lansin, maligayang ika-negatibo, 18 kaarawan. Itinalaga si Zhang Tiankei bilang pinakamataas na panauhin ng Dakilang Chia. Ang makakita sa kanya ay paang nakita ang pambansang alagad. Prinsip ng Zenan. Pagpugay sa prinsip ng Zenan. Pagpugay sa pinakamataas na panauhin ng Dakilang Tia. Ang makakita sa kanya ay parang nakita ang pambansang alagad. Huwag kang mag-alala, prinsipe. Sa harap ng pinakamataas na panauhin, hindi ako karapat-dapat tawaging prinsip. Mahal, tawagin mo na lang akong Liu Kan. Ang anak na babae ni Longqiang, talagang may aura ng Longqiang. Long Lansin, 200 kilo ng ginto. Corales, mga bagay na jede, 18, maligayang kaawan. Ngayon ay pagdiriwang para sa lahat. Salamat po. Ang puso ng Timog Dagat, kinuha mula sa ilalim ng Timog Dagat. Sa loob ng isang higanteng talaba ng 1,000 taon, ito ay walang katumbas na kayamanan. Ngayon ay ibinibigay ko ito sa iyo, ang puso ng Timog Dagat. Ayon sa alamat, ang pagsuot ng puso ng Timog Dagat ay makakapagpalayas ng lahat ng sakit at makakapagpahaba ng buhay, isang kayamanan walang katumbas, ang pinakamahalagang kayamanan ng Dakilang Chia. Ang puso ng Timog Dagat, ito ay nakita ko lang sa mga libro. Ngayon ay nakita ko na ang tunay. Lansin, naiingit ako sa iyo dahil may ganyang ama ka. Nakuha mo ang pambansang kayamanan ng Dakilang Chia, ang puso ng Timog Dagat. Ito. Tanggapin mo ang pinakamahalagang kayamanan ng Dakilang Chia. Walang sinuman ang nakatanggap nito. Dahil hindi sapat ang kanilang estado, ngunit ngayon sa mundong ito, sa wakas ay may isang taong karapat-dapat na magsuot nito. At iyon ay ikaw. Nakita mo ba yon? Alam mo na kung ano ang gagawin? Alam ka o. Pinata, kumusta? Nasa bahay ba? Nandito. Pero ano? Pero may iba pang tao, ibang tao. May isang lalaki at babae. Parang mga kaklase ni Long Lansin. At Sex, ituloy mo. Sila, dapat silang mga kamag-anak, may 2 matanda. May isang middle-aged na lalaki pa. Lahat-lahat, 7 tao lang. Anong kinakatakot natin? Zhang Xiao? 7 ta. 2 matanda at isang tito. Mahihina lahat. Ganon lang. Patayin natin siya. Tama ka. 3 babae, 1 binata. Ang natitira ay matatanda at tito lang. Anong kinakatakot natin? Terra. Marami pang darating. Nasa daan na rin ang National Preceptor. National Preceptor. Naku, National Preceptor NG Great Xia? Kulang na kulang ang mga pagkain ito. Buti na lang mahilig din ako sa pagluluto. Sa birthday party na yon, ako na ang bahala.
Kayo po ay Prince of Zenan, bisita rito. Hindi dapat pinapagawa sa bisita ang pagluluto. Ang bait ninyong magsalita. Gayong, may mga mahalagang tao pa mula sa ibang bansa na darating. Kung ganon, bilang Prince of Yenan ng Greccia, para na rin akong bahagyang may-ari. Hindi na ako bisita. Hayaan nyo na ako. Tutulong na lang ako. Huwag po, Miss Long. May mas importanteng bisita pa kayong kailangang salubungin. Ako na ang bahala. Prince of Zenan, magtatrabaho pa rito? Prince of Genontu, naghihinay ng sitaw. Huwag po, huwag. Your Highness, ako si Xiao Li mula SA Southern Province. Ako na ang maghihinay. Your Highness, ako si Xiao Wang mula SA Jiangcheng. Anong may paglilingkod ka o? Utos lang po. Ayong dalawa, ang gaganda ng suot. Marunong ba kayong magluto? Anong gaganda? Nakakahiya naman. Trabaho lang po ito. Uniforme sa trabaho. Pahinga na kayo. May lakas pa kayong makipag-usap sa bisita? Zino kayo? Naku. Zino beayang mga walang modo na, tu? Sa Southern Province, ang lakas ng loob ninyo. Walang respeto. Aray. Ngayon, ako si Zhang Weihao. Gagawin ko sa loob ng inyong bakura. Dahil sa ating relasyon, umalis ka na. Hindi kita pahihirapan. Kahit na wala na akong kinalaman sa Zhang family. Ayokong makita na dahil sa iyo. Mawawala ang Zhang family sa Southern Province. Napakatawa mo, lumpo ka. Sa Hang Xiao, sinabi niyang pahihirapan ka niya. Nilalay tayo ng lumpong ito. Zhang Family NG Southern Province, Ika. Ang apo ni Zhang Yuanshen. Mukhang kilala mo ako. Para. Hello, Mr. Lee. Ano po ang sasabihin ninyo? Hello. Natatakot ako. Ano ka ba? Kapat dapat ka bang makilala ang lolo ko? Timog Probinsya. Lizenzian. Jiangcheng. Wang He, si Wang ang panganay. Boss Wang, hari ng Timog. Liu Ken. Ano ka ba? Kapat dapat ka bang makilala ang lolo ko? Timog Provincial Lizensian. Jiangcheng Wang He. Hari ng Timog Liukan. Tatay, ano na naman tu? Bakit naman tayo huminto? Tatay, kanino ka nakikipag-usap? Hari ng Timog? Sinong tinatakot mo? Ito si Weihao. Mamamatay kayong lahat. Naiintindihan ko na ang ibig sabihin ni MRS Zhang. Gusto niyang bigyan ka ng pagkakataon. Kaya umalis na kayo. Bigyan natin ng isang pagkakataon ang pamilya Zhang. Akala Montag ba natatako ako? Ikaw, ang pinakamayaman sa Timog Probinsya, Lizensian. Ikaf. Ang pinakamayaman sa Jiangcheng, Wang He, at syempre, yung matandang yun. Nagpapanggap bilang hari ng Timog. Paano magiging narito ang hari ng Timog? Mali ang plano ko. Kanina ayoko na makaintindihan, kaya pinaalis ko ang mga bodyguard. Sana hindi kao na lang sila pinalis. Tawagan ang lolo ko. Tawagan mo. Huwag na. Weihao. Tatay. May pag-isa pa. Di iba, tatay? Sinaktan ni Weihao si Xian Kai. Tatay, si Chiang Kai ay at ko, at anak mo rin. Kahit pamangkin, kung hindi sinasadya ang paggalang sa atin, hindi mo naman siguro ipapapatuloy ito, di ba? Mula 20 taon na ang nakalipas.
Tiansay et ako ay psilon nagivalay na. Hindi siya anak ko, at hindi rin ate mo. Siya ay asawa ni Longqiang. Tatay, Pakiusap, tulungan mo si Wihaw. Bata pa siya, tatay. Makiusap ka sa ate ko, tatay, si Wihaw. Nawasak niya ang huling natitirang damdamin sa pagitan ng pamilya Zhang at Chiangkai. At nawasak din ang ating relasyon kay Longqiang. Kahit hindi na magabol si Chiangkai. pero sinaktan din niya si Li Zhenchen. Li Zhenxiang. Ay hindi talaga magpapalampas sa pagkakataong ito. Isang pagkakataon para sa pagsasakripisyo. Ang mga palong ito ni Wihaw ay lubusang sumira sa buhay ng aming angkan ng Zhang sa Timog Lalawigan. Tatay. Tatay, Kung hindi ka tutulong, kami na lang. tara na. Wala na akong mukhang maihaharap kay Chiangkai. Wala na akong mukhang maihaharap kay Longqiang. Wala na akong mukha. Upang mabuhay, mula ngayon, sa buong mundo. Tawa na lang kami ng angkan Zhang. Tawanan nila ang buhay ko. Bulag at walang malay. Gino. Ngayon, ang angkan Zhang sa Timog Lalawigan ay naglaho. Sa huling sandali ng aking buhay, naintindihan ko na ang aking anak na si Zhang Tiankei. Ang desisyon niya 20 taon ang nakalipas. Tama siya. Mula noon, Ang angkan Zhang sa Timog Lalawigan ay naglaho. Ngunit ang angkan Long ng Dacia ay sisikat ng malakas. Hindi sila mayayaman, sila ay mga Diyos. Ang aking anak na si Chiangkai. Siya ang ina ni Long Lansin. Siya ang asawa ni Longqiang. Siya ang ina ng angkan Long ng Dacia. Ginoo, marunong akong manghula. Noong bata pa ako, nakita ko na, may isa kang anak na lalaki at babae. Si Chiangkai ay mapalad. Si Tiangwang ay maikli ang buhay. Anong pinagtatawa mo? Noong bata pa ako, nilibot ko ang mundo upang hanapin ang mga dakila. Buong buhay ko itong hinanap. Buong buhay kong hinanap ang mga dakila. ngayon, ako si Li Zhenxiang. Sa wakas ay nakakuha ng pagkakataon. May balita ako, sa aming Timog Lalawigan. Ang dakilang kultivator ay lumitaw ngayon. Ang kanyang anak na si Long Lansin ay may kaawan ngayon. Ano ba ang sinasabi niya? Handang ibigay ang 180 na bahay. Handang ibigay ang 18 bilyong ari-arian. Paalang sa isang maliit na biyaya ng dakilang kultivator. Pero nakita ko, dumating ang prinsip ng Dacia. Dumating ang mga mahal na bisita mula sa buong mundo. Sa bakuran na ito, ako si Li Zhenchen, ay isang maliit na negosyante lamang sa Timog Lalawigan. Isang maliit na langgam lamang. Ano ba ang sinasabi mo? Pero ngayon, ako si Li Zhenxiang. Hindi na isang maliit na langgam. Ngayon, ako si Li Zhenxiang. Ay nakita na ng dakilang kultivator. Mahal na ginang, pahintulutan ninyong magtanong, ngayon ba ay inatanggap ninyo ang aking utang na loob? Longqiang, may utang na loob ako sa iyo. Si Longqiang na isang utang sa akin. Balif KBA? Ikaf, bata ka, gutom KBA? Halika. Ngayon, pwede mo na akong patayin. Nabalif na BA, tu? Loko na. Ay, bakit hindi ako ang tinatarget? Oy, Ako, 82 taong gulang na, nasa prime pa. Maami kayo, sabay-sabay na, patayin niyo ako. Mga balif. Puro baliw sa bahay na to. Ang kandang Zhang. Grabe, hindi ako mismo kikilos, mga naghahanap ng kamatayan ang magpapahamak sa sarili. Ito ang walang gagawin, mga naghahanap ng kamatayan ang magpapahamak sa sarili. Hindi ako sisisihin ni Chiangkai. Siege. Kung naghahanap kayo ng kamatayan, mga kapatid, maging mapayapa. Patayin niyo sila, unahin yung pilay. Sunod yung may sakit, huwag kayong magulo. Daanan muna ninyo ang katawan ko. Ayong mga to,
May lakas ba kayong galawin ako? Ang mahalaga ni Li Zhenchen. Anong tunog yon? Nauwi na ang tatay mo. Ano? Bumalik na ang Immortal Master? Patawarin mo ako, 13 taon akong hindi umuwi. Maligayang ika-negatibo 18 karawan, Langsin. Teka, Ito ang regalo kong espada sa'yo, panoorin mo, ang ganda nito. Young Master. Lumilipad na espada, pumapatay mula sa malayo. MGA Cultivator, pagpupugay sa inyo. Pagpugay sa inyo, Immortal Master. Tumawid sa kalawakan, naglalakbay sa iba-ibang mundo, mula sa malayo. Kunin ang ulo ng tao, isang espada lang, pagpupugay. Immortal Master. Multo. Takbo. Pagpupugay sa bagong Sword Immortal, pangalawang kultivator sa mundo. 13 taon na ang nakalipas nang magpaalam tayo dito. 13 taon na ang nakalipas, nagkita ulit tayo dito. Ang hirap ng pinagdaanan mo sa 13 taon. Pero hindi na ito maulit. Bumalik na ako. Mahaba ang daan, hahanapin ko ang katotohanan. Immortal Master, Kultivator. Sa iyong ika-negatibo 18 karawan. Ang tagal pa nun. Paano kami ni nanay? Tai. Paano kami ni nanay? Tai. Punong salamangkero. Longxiang. Walang panahon sa bundok. 1,000 taon na sa mundo. Chiang Kai, may puting buhok ka na. Pero hindi na ito mauulit. Ako. Hey, Himala. ito ba talaga ay isang kultivator? Bumuhay ng patay, nagpalago ng buto. Dahil bumalik na ako, hindi na ako alis. Longxiang. Ito ay tinatawag na community fracture. Nanay, bakit hindi mo ako sinundo? Punong salamangkero. Ano ang pangalan mo? Ang hamak na si Li Zhenchen.
Sabi ni Chiang Kai, may utang na loob ako sa'yo. Ano gusto mo? Ako. Maaari kong ibigay sa'yo ang lahat ng kayamanan sa mundo. Gagawin kitang pinakamayaman. Maaari ko ring ibigay sa'yo ang lahat ng kapangyarihan sa mundo. Upang mapamahalaan mo ang buong mundo. Pinakamayaman, mamumuno sa buong mundo. Pag-isipan mo at sabihin mo sa akin. Sabihin mo. Ayaw ko ng kapangyarihan, ayaw ko ng kayamanan, gusto ko lang maging isang batang tagapaglingkod sa paanan ng punong salamangkero. Isang simpleng batang tagapaghatid ng sa. Batang tagapaglingkod. Walong haya. Ganoon ba? Punong salamangkero, ang hamak na si Zenchan. Marunong maghatid ng tsaa, magsunog ng insenso, magluto, gumawa ng gawain. Marunong magmaniho, si Zenchan buong buhay, walang malaking ambisyon. Ang tanging pangarap ay maging isang simpleng batang tagapagpatugtog ng flauta sa paanan ng punong salamangkero. Isang karaniwang batang tagapagpatugtog ng flauta. Yu walang hiya. Kaya pala siya ang pinakamayaman sa timog. Mas walang hiya pa sa akin. Gusto mo ng buhay na walang hanggan? Oo, Bibigyan kita ng 10 taong pagkakataon kung may connection ka sa aking daan. Ikaw ang magiging ika-4 na cultivator sa mundo. Salamat, Master. Hindi ka karapat-dapat maging estudyante ko. Pero pwede kang sumamba sa aking anak. Sa pangalan ni Langsin. Maging estudyante niya. salamat, Ginoong Tagapayo. Pagpupugay sa inyo, Guro. Sa isang tawag na Ginoong Tagapayo, mula ngayon, ang hamak na ito ay hahigitan na ako. Isang pagkakataon lamang ito. Kailangan kong samantalahin ni Liu Kan. Guro Langsin. Kung hindi mo ako tatanggihan, nais kong manatili sa iyo habang buhay. Kung hindi mo ako iwan, Huwag. Guro Lansin, kunin mo na rin akong estudyante. Noon, pangahap ko ring maglakbay sa mundo na may espada. Bigyan mo ako ng pagkakataon, Guro Lansin. Hahaha. Bahala ka. Gayon na. Nun, may pangarap din ako. Mula ngayon, kayo ay magiging mga mahalagang tao sa mundong ito. Hindi pwedeng ganyan ang itsura. Anong itsura ba ang kailangan? Ang pinakamagandang itsura. Pero estudyante ako. Hindi na. Kung gusto mo, maaari mo pa rin maranasan ang buhay estudyante. Ito ay isang hindi malilimutang alaala sa iyong mahabang buhay. Ikaw ang ikatlong cultivator sa mundo. Ang iyong ina ang pangalawa. Na makakasama ko sa mahabang panahon. Tatay, ilang taon ka na? Bakit si Lizensian? Na mas matanda ay itinuturing pa ring nakababata. Hindi ko na maalala. Siguro mahigit 1,000 taon na. Isinilang ako noong panahon ni Emperador Taizong ng Tang Dynasty at nagkamali akong nakasok sa daan ng cultivation. Ang aking guro ay nag-aral noon sa ilalim ni Giguzi. Ngunit siya ay isang taong walang talento. Nabuhay lamang siya ng mahigit 500 taon bago namatay. Kaya ako na ang naging huling cultivator sa mundo. Tatay, taga Tang Dynasty ka? Hahaha. Hindi eksakto. Masasabing isinilang lang ako noong panahong iyon. Sa loob ng 1,000 taon, bakit hindi ka kumuha ng ibang estudyante? Wala akong makitang may angkop na potensyal. Masyadong mahirap para sa karaniwang tao ang mag-cultivate. Ang pagtuturo ay makakaabala rin sa aking panahon. Kapag naabot na ang yuaning stage, magkakaroon ako ng kawalang kamatayan kasabay ng kalawakan. Saka pa lamang ako magkakaroon ng karapatang mag-akay sa iba. Tatay, may tanong ako. Sa loob ng 1,000 taon, hindi ka ba naghanap ng ibang asawa? Ako lang ba ang iyong anak? Usapang matatanda, huwag pakialaman ng bata. TSK. Diyos ko. Ang dalagang maganda, siyang pinupormahan ng binata. Tay. Tingnan man lang ay bawal? Kanino ka nakiingat? Grabe ang pagiging alerto ng tatay.
Huwag tumingin ng bawal. Ang ganda pala ng tita. Maganda ba? Ikaw ang pinakamaganda. ako? Ikaw ang pangalawa. You. Oi, uwian na. Nagkasundo ang mga kaklase pagkatapos ng klase ay pupunta dito para sa birthday ni Lansin. May nagdala ng keke, may nagdala ng regalo, may nagdala ng pagkain, may nagdala ng pera. Pero hindi nila alam ang totoong pagkatao ni Lansin. Gusto nilang tumulong sa abot ng kanilang makakaya. Para sa pamilyang ito na nahihirapan. Haha, siguradong hindi inaasahan ni Lansin na may sorpresa kami para sa kanya ngayon. Lagi niyang sinasabi na ang tatay niya ay uwi ngayon. Sinabi niyang ang tatay niya ay isang diwata. Kahit nakaklase namin si Lansin, palagi kong naisip na may pagkahibang siya. Hindi ito pagkahibang, ito ay hysteria. Huwag kayong magkalat ng tsismis. Birthday ni lan xayan nayon. Bilis, dito na. Ang hirap dito. Huwag masyadong magsalita, tumulong na lang tayo. Tara na. Young Master, Sie Wei Hao. Ano nangyari sa kanya? Namatay siya. Isang tabak mula sa kanluran, isang diwata mula sa langit. Ayon sa balibalita, isang espadang diwata ang pumatay sa kanya. Anong espadang diwata? Kalokohan. Walang espadang diwata sa mundong ito. Pariyan siya. Bagbugin kita kung matagal. Susuntukin ka o rin si Zhang Xiankai. Ano? Gagalitin mo ang iyong tiyahin? Wala akong tiyahing pilay. Nakita mo ba yon? Alam mo na ang gagawin? Oo. Tatay, tatay. Pakiusap, tulungan mo si Wihao. Hindi niya alam ang ginagawa niya, tatay. Hindi ako naniniwala na may mga diwata sa mundong ito. Kahit na ang mga kultivator na ito ay may laman at dugo. Kaya ba nilang labanan ang mga modernong armas? Hindi. Sabihin mo sa kanila, sa 10 hakbang, mas mabilis ang baril sa loob ng 10 hakbang. Mas mabilis at mas tumpak ang baril. Tara, lipulin ang mga kultivator. Pupunta ako. Diyos ko. Iyon si Long Lansin, iyon ang kanyang tatay. Ang diwatang lagi niyang binabanggit. Lansin, ito ang sorpresa namin para sa iyo. Nagkasundo ang mga kaklase pagkatapos ng klase. Sabay-sabay kami pupunta para sa iyong karawan. Dapat tulungan natin ang isa't isa bilang mga kaklase. Lansin, gagawin namin ang aming makakaya. Long Lanxen. Maligayang kaawan, basta't mabuhay ka ng maayos. Kaya mo yan, Lansin. Maligayang kaawan. Salamat. Mga kaklase lang, tulungan natin ang isa't isa. Gagawin namin ang aming makakaya. Kaya Montag yan. Langsin, mapalad ka. Maraming mabubuting tao sa paligid mo. Wang He, anyayahan mo silang umupo. Oo Master, tama-tama, hahaha. Wang He, ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Ay naku, haha. Upo-upo, mabilis, upo-upo. Upo-upo. Kayong dalawa rin, umupo. Master, Wang He, ito ang pinakamayaman sa Jiangcheng. ang pinakamayaman sa Jiangcheng ay tinatawag siyang master. Anong nangyari sa'yo, Abin? Bakit ka nagpapawis na malamig? Dacia, ang Zenan Wang, nakita ko na ang matandang ito sa TE. Nakita ko siya sa balita. Kami ay pinapakain ng pinakamayaman sa Jiangcheng at ng Zenan Wang ng Dacia. Naku, yung matandang puno ng sugat kanina, siya pala ay ang pinakamayaman sa timog na lalawigan, lisensya. Nakita ko rin siya sa balita. Totoo ba to? Wu, ang tatay niya. Talagang Diyos? Sino ang tatay niya? Sino talaga? Wu. Ang Panginoon ng Mu family sa Timog Kanluran, Musen, ayon sa utos ng pambansang guro, dumating upang makipagkita sa immortal na guro na si Longqiang. Binabati ang anak na babae ng immortal na guro na si Longlansin. Maligayang ika-negatibo, 18 kaawan. Ang pangunahing negosyo ng Mu family ay pagmimina. Ito ay aming handog, 5 na minahan ng ginto, pilak, tanso, at bakal.
Ito ay sumisimbolo sa aking paggalang sa immortal na guro, matatag tulad ng ginto. 20 minahan ng ginto, pilak, tanso, at bakal, napakahalaga. Pagpupugay sa immortal na guro. Tumayo kayo. Salamat, Miss Long. Musen. Ang hari ng pagmimina sa Chia. Musen. Bakit wala siyang upuan? Nakaupo kami dito, ang pinakamayaman sa timog kanlurang lalawigan. Wala palang upuan. Kailangan ba niyang tumayo? Bakit kayo nagkakagulo? Marami pang malalaking tao. Huwag giyaw mula sa hilagang kanluran. Binabati ang ika-negatibo, 18 kaawan ni Miss Long. Ito ang aming handog. 18 minahan ng karbon. Ang hari ng minahan ng karbon sa Chia. Pagpugay sa immortal na guro na si Long Chiang. Pagpugay kay Ginang Long. Pagpugay sa binibining Long. Tumayo na kayo. Ginong Hwang. Tuloy po kayo. 18 minahan ng karbon. Grabe, napakaromantiko nito. 18 minahan ng karbon mula sa dakilang Chia. Si Wang Suotan. Batas ng pambansang alagad. Kami ay narito upang sumalubong sa immortal na guro na si Long Chiang. Sumalubong sa pinakabibigatang panauhin ng dakilang Chia. Si Ginang Long. Taos pusong pagbati kay binibining Long Lansin. Maligayang ika-negatibo, 18 kaarawan. Ang pinakamayaman sa dakilang siya, si Wang Zuotan. Narito na ang pinakamayaman sa dakilang Chia. Siya ang pinakamayaman. Bumabati sa pag-akyat ng immortal na pamilya Long ng dakilang Chia. Inihahandog ko ang Wong's Group. 50% ng mga pag-aari na may kabuwang halaga na 720 bilyon. Pakipirma po, Binibining Long. 720 bilyon. Grabe. Wong's Group. 50% ng pag-aari, 720 bilyon. Double ng aking yaman, hindi pa abot sa kanyang regalo. Napakalaking regalo. Salamat, Ginoong Wang. Tuloy pa. Pagbugay sa immortal na guro. Si Wang Zuotan nga ay walang upuan. Wow, grabe, kahit ang pinakamayaman sa dakilang Kia ay nakatayo lang. Sa bakuran pala na ito, ang makakaupo. Ang pinakamalaking biyaya. Upo PABA tayo? Huwag na kayong tumayo. Maupo na kayo agad. Umupo na kayo. Magkaklase tayo, sila ang mga panauhin. Tama. Ayon sa aking ina, kapag ang isang tao ay naging makapangyarihan. Langsin. Hmm? Tandaan mo, kapag ang isang tao ay makapangyarihan ang kanyang paligid, ay hindi mawawala ng mabubuting tao. Ang dukha sa lungsod ay walang pumapansin. Ang mayaman sa bundok ay may malalayong kamag-anak. Sa hinaharap, ang paligid mo ay hindi mawawala ng mabubuting tao, kaya mas dapat mong pahalagahan. Ang mga taong mabuti sa iyo ngayon. Sa ngayon ay wala ka pa, kaya ang mabubuting tao sa paligid mo ngayon ay tunay. At sa hinaharap, marami ring mabubuting tao. Ngunit maaaring hindi sila tunay. Kaya ang mga kaklaseng ito ay ang mga tunay na mabubuting tao sa aking paligid. Kaya ang mga kaklaseng ito ay ang mga tunay na mabubuting tao sa aking paligid. Ang kabilang panig ay isang maalamat na kultivator. Maaring, may mga kakayahan na hindi natin naunawaan, kaya huwag na magdagdag ng salita. Pasok PA lang, suntukan na. Pinabayaan ko silang magkaroon ng leukemia. Hindi na ito matagtatago. Ay sa hintayin pang hanapin mo ako. Mas mabuting ako na ang unang umaaksyon. Ngayong araw, papatayin ko ang Diyos. Pamilya Kian ng Sao. Maligayang kaawan, binibining Long Lansin. Narito ang aming malaking regalo. Pirmahan po. Pamilya Chu ng Dacia. Maligayang kaawan, binibining Long Lansin. Inyaalay ang 30% shares ng Pamilya Chu. Pagpupugay kay Guro Long Chiang. Maligayang kaarawan, binibining Long, manatiling 18 anyos. Si Qin Feng ng Fenghui Group, bumabati ng maligayang kaawan kay binibining Long. Inyaalay ang lahat NG shares NG Fenghui Heavy Industries Group. Ano, kinocomputer Montag? Kabuwang halaga ng mga natanggap na regalo. Ano, nakuha Montag? Hanggang sa ngayon, kabuwang halaga ng mga natanggap na regalo. Lumampas na sa yaman ng pinakamayaman sa mundo. Pinakamayaman sa mundo? Toto BA yan? Hanggang sa ngayon, kabuwang halaga ng mga natanggap na regalo. Lumampas na sa yaman ng pinakamayaman sa mundo. Toto BA yan? Dumating ang pambansang alagad ng Dacia na si Ling Qingxi. Pambansang alagad ng Dacia. Dumating na ang pambansang alagad. Pagpupugay sa pambansang alagad. Tumayo ka na, huwag mo akong sambahin. Ako rin ay narito para sumamba.
Tumayo ka na, salamat tambansang alagad. Ako ang unang nakadama ng presensya ng isang kultivator. Naglakbay ng pagod mula sa kabisera patungong Thunderclap Mountain. 300 milya ang nilakbay. Sa wakas ay nakita ko si Guro Longqiang. Ang hirap ng biyahe. Nabalitaan kong kaawan ng anak ni Guro Longqiang. Hindi ako nagpahinga, naglakbay ng gabi-araw. Mula Thunderclap Mountain, 800 kilometro patungong Jiang City. Buong araw akong naglakbay. Inisip ko, malakas na ang aking internal energy. Nasa Xianxian real na. Pero, Ta-PA rin ako. noong lumilipad na siguro sa kalangitan. Paano pa rin ako naglalakad? Ha ha ha. Naglalakad pa rin. Ha ha ha. Nakakahiya talaga. Ma, bibigyan ba natin ng upuan ang pambansang alagad? Hindi ko alam, hintayin natin ang sabihin ng tatay mo. Ang mga kultivator ay kayang sumalok sa langit at humuli ng dragon sa dagat. Talagang kahanga-hanga. Ngayong araw, naglakbay ako ng mahigit 1,000 kilometro. Wala akong oras. Ayusin ang suot, hindi bagay sa okasyon. Pakiusap, Guro Long. Huwag mo akong husgahan. Walang problema. Ngayong araw, abala ako sa paglalakbay, wala akong naiprepare na regalo. Ganito na lang. Ito na lang. Ang ibibigay ko sa iyo. Ang maliit na bagay na ito, kasama ko ito sa loob ng 60 taon. Ibinibigay ko ito sa iyo. Maligayang ika-negatibo, 18 kaawan. Sa hinaharap, tiyak na magiging matagumpay ka. Ang kinabukasan ng dakilang Chia ay nasa mga kabataang tulad mo. Hahaha. Tanggapin mo na. Ito ay Ano ito? Parang hindi naman mahalaga iyon. Pambansang tagapayo. Medyo kuripot ka naman. Ito ay Tiger Tally. Tiger Tally, ito ay Tiger Tally ng dakilang Chia. Sa pamamagitan ng Tiger Tally, maaaring kumilos ang lahat ng hukbo ng dakilang Chia. Ito, ang Tiger Tally na ito, ay ibinigay na kay Long Lansin. Ito ay Tiger Tally. Tiger Tolly ng dakilang Chia. Kaya pala sinabi ng pambansang tagapayo na ang haligi ng dakilang Pia sa hinaharap ay si Long Lansin na, naku, napaka-fantasy, si Long Lansin ang magiging. Ang pinakamakapangyarihan sa dakilang Chia. Wow, ang Tiger Tally ay may dalawang bahagi. Ang isang bahagi ay nasa akin, ang isa ay nasa hari. Sana, maingat mong ingatan ito. Tatay. Bigyan ng upuan si Ling Qingzi. Opo. Pambansang tagapayo, dito po kayo. Mga kabataan, huwag kayong matakot, lolo pambansang tagapayo. Hahaha, umupo na kayo, kayong mga nakaupo dito ngayon. Ay pinahahalagahan ni Miss Long, sana sa hinahara. Ay tulungan ninyo si Miss Long, hahaha. Sage, umupo na kayo, umupo na. Bakit may pulang tuldok sa katawan mo? Ikafren. Dapa kagat. Patayin lahat, opo. Dapa kayo agat. Ay yung mga ito, puno ng eroplano ang langit, sa mga damo at bundok, ay puno ng mga armored vehicle, 24 oras na satellite surveillance. Ang nagbabantay dito, at kayo, may daladalang baril lang. At naglakad ng palakad-lakad dito. Anong klaseng biro ito? Ako. Ako ay kahit sino kaman. Ang pamilya Zhang ay wala na. Hindi ako nakikipagtalo sa mga ordinaryong tao. Alam mo, ginamot ko lang kayo ng anak mo. Wala akong balak maghiganti sa kanila, hindi sila karapat-dapat. Hindi kita sinisisi kailanman, hindi ko ito nabanggit sa iyo. Dahil alam kong matagal na tayong nagkakaintindihan.
Pareho tayong handang patawarin sila. Katawa-tawa. Akala nila, pag may baril, makakapanakot sila sa isang cultivator. Ang lalaki ko, tamad na tamad pang kumilos. Pero hindi niyo nga siya malalapitan. Hindi. Hindi niyo nga malalapitan ang mga taong nasa harap niyo. Ang gumagawa ng sariling bitag ay siyang mahuhuli. Dumating ang State Preceptor ng Qin. Naghandog ng regalo kay GNG Long. Tiger tali ng Qin. Maligayang kaawan GNG Long. Dumating ang hari ng Zhao. Humarap sa huling kultivator sa mundo. Longqiang na dakila, nagmamakaawa sa kultivator. Ipakalob ang paraan ng cultivation upang may papatuloy ang linya ng key refiners. Mula sa Jia, Shang at Zhao, naway hindi maglaho ang mga kultivator. Naway lahat ng tao'y maging dragon. Dumating ang State Preceptor ng Song. Maligayang kaawan GNG Long, handog ang Tiger tali ng Song. At nagmamakaawa sa kultivator na ipamahagi ang mga pamamaraan ng cultivation. Naway makamtan din namin ang pangarap na mabuhay ng matagal. Noong panahon ng 3 sovereigns at 5 emperors, para labanan ang mga halimaw at baha, at iligtas ang sangkatauhan sa hirap at peligro. Ang mga dakilang makapangyarihan noon ay nag-imbento ng cultivation. Upang ang mga mortal ay magkaroon ng supernatural na kapangyarihan. Upang ang lahi ng tao ay magpatuloy. Noong panahon ng Spring and Autumn at Warring States, sila ay tinatawag na key refiners. Sa mga ordinaryong tao, sila ay tinatawag na cultivators, at sila mismo ay nagtawag sa sarili bilang mga cultivator. Ito ay para sa pag-aral at pagsasagawa ng tao, upang mahanap ang tunay na sarili. Ngunit, ang mga cultivator ay lalong nagiging bihira, ang mundo ay puno ng pagkabahala, at mahirap nang makapasok sa Dao. Ngayon, ang huling kultivator sa mundo ay lumitaw. Naway ipamahagi niya ang mga pamamaraan ng cultivation, upang ang mga kultivator ay muling sumigla tulad ng sinaunang panahon. Naway ang sangkatauhan ay maging dragon. At maging ligtas. Nanay, malabo na ang alaala ko, hindi ko na maalala ang itsura ni tatay. Anong klaseng tao ba talaga si tatay? Ang pangalan niya ay Longxiang. Alam ka o. Ang ibig kong sabihin, 30 taon bilang alipin ng sangkatauhan. 60 taon bilang budha na Longxiang. 30 taon bilang alipin ng sangkatauhan. 60 taon bilang budha na Longxiang. Tari, saan ka pupunta? Magre-retiro si Papa. Para abutin ang nascent soul realm. Ako na ang huling cultivator sa mundo. Para sa kinabukasan ng sangkatauhan, para ipagpatuloy ang sinaunang karunungan, para sa kapayapaan ng lahat ng henerasyon. Mahaba ang daan, ngunit hahanapin ko ang sagot. Southern Heavenly Gate. White Jade Capital. Longxiang, nakikita mo ba ang Southern Heavenly Gate? Nakikita mo ba ang White Jade Capital? White Jade Capital. Southern Heavenly Gate, White Jade Capital. Nakikita ko na. Nagawa ko. Hahaha. Southern Heavenly Gate, White Jade Capital. Hahaha. Nagawa ko. Hahaha. Iles, ipaalam agad sa Emperor. Lumitaw sa loob ng Grecia, isang cultivator. Ano yun? Hindi siya mamamatay. Isang tunay na Diyos, kasabay ng langit at lupa. Di na ako makapaghintay. Gusto kong makita. Mauna na ako. Linkingzi, Grand Tutor NG Grexia. Dumating bilang kinatawan ng buong Grecia upang humarap sa mahal na kultivator. Kami pong mga karaniwang tao ay hindi kailanman magkakaroon ng pagkakataong makilala ang isang kultivator. Lahat ng mga mahalika ng Grecia, maghanda agad ng mga regalo. Dumalo sa kaawan ng kanyang anak na babae. Umayo agad upang humarap sa kanyang asawa. Huwag magpakita ng kawalang galang. Marahil, ito ang magiging tulay sa pagitan ng Grecia at ng kultivator. Dumating ang Grand Tutor ng Qin. Naghandog ng regalo para kay Binibining Long. Ang Tiger tali ng Qin. Maligayang kaarawan, Binibining Long.
Dumating ang hari ng Zhao upang humarap sa huling kultivator sa mundo. Mahal na Longxiang, isa mo naming mahal na kultivator na ipagkaloob ang mga pamamaraan ng cultivation, ang landas ng key refiners. Mula pa sa Jia, Shang at Zhao, naway hindi mawala ang cultivation. Naway ang lahat ng tao'y maging dragon. Dumating ang Grand Tutor ng Song. Maligayang kaarawan, binibining Long. Narito ang Tiger Tali ng Song. At nakikiusap kami sa mahal na kultivator na ipamahagi ang mga pamamaraan ng cultivation. Nang sa gayoy kami pong mga karaniwang tao ay makatanggap ng biyaya ng mahabang buhay.